sama ng pusa. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sa ulap na ang Diyos sama nalang sa ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 2nd linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sabihin nyo nga po, pagkabuhay. So, isa ito sa mga inisip ng mga alagad, no? At nagtatanungan sila ano ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay. Kaya nga tayo po ay unti-unti na inaanyayahan ng Panginoon na maglakbay. Pag sinabing maglakbay, no, yung tinatawag na mag-pilgrimage. Minsan kapag nagpi-pilgrimage tayo, no, hindi ko alam kung ilan sa inyo nagpi-pilgrimage, ang paanyaya kasi ay makapagnilay tayo doon. Magkaiba yung pilgrimage sa outing. Kaya lang, kadalasan pag nagpi-pilgrimage, nauuwi lang sa picture taking. Hindi nagdasal, hindi nagnilay. No? Darating na pilgrimage natin, ha? Pag puro picture taking lang yan, walang mangyayari sa atin yan. No? Inaanyayahan tayo na magnilay, naglalakbay tayo
pumupunta tayo sa iba't ibang lugar para magkaroon tayo ng mas malalim na pagninilay o pagtingin sa buhay natin sa kasalukuyan. Para yung hinaharap ay mas maintindihan natin. Kaya nga po, nasa ikalawang linggo tayo. Noong unang linggo, inanyayahan tayo ni Jesus, magtungo tayo sa isang ilang na puok, sa isang ilang na lugar. At doon, sabi nga po, ay tinukso-tukso siya ng demonyo ng 40 araw. Doon sa ilang, inaanyayahan tayo na iwan natin muna ang lahat. Magtungo muna tayo sa ilang. Makipag-usap tayo sa Diyos, magdasal tayo ng mabuti, yung mas maglaan ng oras. Walang cellphone, walang distractions, wala lahat. Mananahimik ka at ahayaan mong makinig o mangusap ang Diyos sa iyo. So, unang linggo, nasaan tayo? Uy, tulala. Kakasabi ko lang. Nasaan tayo? Sa ilang. Tandaan nyo yan, ha? Nasa ilang. Doon tayo dinala. Kaya nga sabi ko, naglalakbay tayo, ha? Nagpipilgrimage tayo para maintindihan natin ang buhay na tatahakin ni Jesus at ang buhay na tinatahak natin ngayon. Ikalawang linggo, ang sabi po dito, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Ano ba ang pinakamalapit na mataas sa bundok sa Manila? Wala. Antipolo. Batangas. Ano pa ba ang pinakamalapit? Ang malalapit kasi sa atin dito, condominium, warehouse. Yan, pag natapos ito, akyat tayo dun sa taas. Para makita natin yung kabuuan ng Delpan, kabuuan ng Divisoria. Na siyang magandang paanyaya, pumunta tayo sa isang bundok, sa isang mataas na bundok. Sa karanasan ngayon ni Jesus at sa naranasan ng mga apostol, itong sina Pedro, Santiago at Juan, nakita nila ang kaniningan ng Diyos. Nakita rin nila doon si Moises at si Elias. At narinig nila ang tinig na nagsasabing, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, pero kung sa konteksto ng ating pong paglalakbay, nasa panahon tayo ng Kwaresma. Ano ang hinihiling sa atin? Iwan ang mga dahilan ng ating pagkakasala. Magbalik loob sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Mahirap mamuhay sa kasungitan, mahirap mamuhay sa kalungkutan, mahirap mamuhay sa pag-iisa. Yung lagi kang balik ng balik sa pangit na karanasan, kaya tuloy pumapangit tayo lalo. Pangit na yung nangyari, pangit pa tayo, pinapapangit pa natin ang buhay natin. Kaya halika, umakyat tayo sa bundok. Pag nasa taas po kasi, gaya ng nasabi ko kanina, mas nakikita natin yung, kumbaga, yung perspective. Pag nandoon ka kasi sa kalagitnaan ng sitwasyon, nakakalito. Hindi mo nakikita yung ibang anggulo ng buhay kung bakit nangyayari. Ano ba nangyayari? Di ba pag nararanasan nyo naman siguro yung traffic, di ba, yung nakastuck ka sa haba ng traffic. Tapos pag nakalagpas ka lang sa isang punto, di ba, ang luwag na. Ano nangyari? So kaya kailangan, tinitingnan natin yung sa taas para makita mo ano yung nasa dulo, ano yung nangyayari dito. Kaya mahalaga po yung nagre-retreat tayo paminsan-minsan. Pag sinabi nagre-retreat, umaatras muna tayo. Titingnan mo muna, ano nangyayari sa pamilya. Kasi kung nandiyan ka lang, hindi mo nakikita, mayroon tong pinagdaraanan, ito, meron din, ito. Pero ikaw nandiyan, nakikita mo lang, aping-api ka, kawawa ka naman. Pero hindi mo nakikita o hindi mo nakita
Ano yung dahilan? Ano yung konteksto? Ano yung nakabuuan? Mauwi lang tayo sa pag-iimot, mauwi lang tayo sa pagdadrama natin, sa pagrereklamo, kawawa naman ako, pinababayaan na naman ako ng Diyos, di na naman ako mahal ng Diyos. Bakit may sakit? No? Yung iba sa inyo may sakit ngayon. Kung makikita lang natin, no? Kaya nga ang sabi dito, pakinggan natin si Jesus. Siya ang anak ng Diyos, ang minamahal na anak ng Diyos. O hindi ka aalis, no? Kaya hindi naman sila nanatili doon sa bundok. Para bang, siguro, no? Hindi ko alam, wala naman tayo, pero nasa diwa tayo ng paghahanda ni Jesus para sa kanyang pag-aalay ng buhay. So, alam, nagpapaliwanagan ba? Kinakausap pa ni Jesus si Moises at si Elias, yung katuparan ng mga propeta, ito yung utos. Pagkatapos nun, nanatili ba si Jesus sa bundok? Hindi. Bumaba. Ipinagpatuloy, tinuloy niya yung pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan natin. Kasi yun yung mas naging malinaw na ano yung nando dun sa dulo. Kasi kung ito lang, baka ito lang, maliit lang yung saklaw ng tingin niya, mahirap lang, puro hirap lang. Pero mo, hahagupitin, ipapako sa krus. Ito lang puro paghihirap lang. Meron pa dito. Nandoon yung mas maganda. Kaya lang, paano ka makakarating kung hindi mo ito pagdadaanan? So, lawakan natin ang ating pagtingin. Yung perspective natin sa buhay. Hindi laging hirap. Kung mahirap man ngayon ang nararanasan mo, yan ay hindi lang basta hirap, kundi pwedeng yung hirap na yan, ikaw ang sumasalo sa pwedeng maranasang hirap ng mga mahal mo sa buhay. Nga lang, kailangan mo matanggap na o tanggapin. Amen?